Mga minamahal ko mga kapatid, ngayong linggo ay tinatawag na St. John Marie Vianney Sunday. Kaya nga, sa linggong ito ay ating ipanalangin ang lahat ng kaparian. Yung mga paring kakilala natin, mga kaibigan natin, kapamilya natin, yung mga paring nagbinyag sa atin, mga paring nagpakumpisal, nagpakomunyon. Panalangin natin ang lahat ng mga pari na sana kaming mga pari ay patuloy na maggampan sa aming misyon, sa misyon na ibinigay sa amin ng Panginoon, na sana kami patuloy na maging tapat sa aming sinumpaan, na sana kami patuloy na makapaglingkod sa Panginoon at sa inyong lahat. Alam naman po natin, hindi ganon kadali ang buhay ng pari. Dumadating din sa mga pagsubok ang mga pari. Dumadaan din sa mga pag-uusig ang mga pari. Kaya kailangan po namin ang inyong panalangin. At gayon din po, nagpapasalamat din po ako sa ngalan ng lahat ng mga pari, sa inyong lahat, na patuloy na nagdadasal para sa amin, sa aming mga kaibigan, sa aming mga pamilya, sa mga taong patuloy na sumusuporta sa mga pari, sumusuporta sa mga pangangailangan ng simbahan. Mga minamahal ko mga kapatid, ano ba ang inyong hinahanap sa inyong buhay? Pag pumunta ka sa mall o di kaya doon sa mga tiyanggi, tatanungin kayo, "Ma'am, sir, ano pong hanap? Ano bang hanap nyo sa inyong buhay?" Maraming mga tao ang yumaman. Maraming mga tao ang sumikat, nagkaroon ng kapangyarihan, ngunit nabigo sa kanilang buhay. Kahit nasa tugatog ng katanyagan, ay tila ba hindi natagpuan ang kapanatagan at kapayapaan sa puso. Kung minsan kasi, we try to fill our emptiness with material goods, wealth, power, and fame. Iniisip natin na ito ang tugon sa ating kalungkutan, na ito ang pupuno o kukumpleto sa ating buhay. Ngunit habang tumatagal, nalululong tayo sa mga bagay na ito. At kalaunan, they become idols substituted for God. Itong mga bagay na ito na ang nagiging sentro ng ating buhay. Ito na ang ating sinasamba. Ito na ang ating dinidiyos. Maraming mga tao ang ganyan. Nalululong sa trabaho. Naubos ang oras sa trabaho. Nawawalan ng panahon para sa pamilya. Nawawalan ng panahon para sa sarili. Nawawalan ng panahon para sa Diyos. Totoo nga naman, umangat ang posisyon, umaman, pero ang tanong, masaya ba? Sasabihin ng iba, at least Father, kahit hindi masaya, mayaman. Aanhin mo naman ang yaman kung hindi ka masaya. Hindi maibibigay ng kayamanan ang tunay na kaligayahan. Hindi maibibigay ng kayamanan, ang pera, ang pamilya. Hindi maibibigay ng kayamanan ang tunay na mga kaibigan. Hindi mo mabibili yan. And you cannot buy health. Pwede may pampagamot ka, pero hindi assurance yun na ikaw ay magiging malusog. Marirealize natin
na kapag ito ang hinabol natin, itong kayamanan na ito, itong kasikatan na ito, itong kapangyarihan na ito, marirealize natin sa bandang huli na hindi pala ito ang mga kasagutan. Hindi ito ang magbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan. Masabi nating mali pala ang ating pinagtuunan ng pansin. Inaksaya natin ang ating oras, ang ating lakas sa mga bagay na hindi naman ganon kahalaga. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo, gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At sinabi pa niya, I am the bread of life. Whoever comes to me will never hunger, and whoever believes in me will never thirst. Si Jesus ang tinapay na bumaba mula sa langit. At siya ang tinatanggap natin sa banal na Eucharistia. Si Jesus ang kasagutan sa ating mga katanungan. Siya ang kasagutan sa ating mga pangangailangan. Siya ang papawi ng ating gutom, ng ating uhaw. Siya ang magpapagaling sa ating mga karamdaman. At papalitan niya ng kaligayahan ang kalungkutan sa ating buhay. Kaya nga mga minamahal kong mga kapatid, siya dapat ang ating pinaglalaanan ng panahon. Siya dapat ang ating pinagtutuunan ng pansin. Ang kanyang mga turo, ang kanyang yapak, ang kanyang naging buhay, dapat ang ating sundin. I-pattern natin ang ating buhay sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Sabi po ni Saint Ignatius of Loyola, of course, we still need to eat, drink, have clothes, and such. But we should not desire this more than the union with God. Totoo nga naman, kailangan pa rin naman natin kumain, kailangan nating uminom, kailangan nating manamit, kailangan natin ng tirahan, may mga pangangailangan tayo sa araw-araw. Kailangan natin ang mga bagay na yan. Needs natin yan. Ngunit, hindi dapat ito ang pumigil sa atin para tayo ay mapalapit sa Diyos. Hindi dapat ito ay maging kapalit ng ating Panginoon sa ating buhay. Hindi dapat ito ang maging sentro ng ating buhay. Alam ni San Ignacio na ang mga mamukundong bagay ay magdudulot lamang ng panandaliang kaligayahan. Ngunit ang tunay at wagas na kaligayahan ay sa Diyos lamang natin matatagpuan. Ang Diyos, ang ating Panginoon, ang gawin nating sentro ng ating buhay. Sapagkat sabi ng ating Panginoon, ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Amen.